Ito muna guys, yung maikling mensahe mula sa ating sponsor, ang Ugreen. So ito guys yung kanilang official Lazada page. Hanapin nyo lang Ugreen official store. Ang dami nating makikitang mga products dito na talagang subok na natin ang quality. Nandito rin yung kanilang Shopee official page. Hanapin nyo lang Ugreen official shop. At sa 11.11 guys, up to 90% off yung pwede nating makuha mga discount sa mga products nila. Halimbawa, meron tayong RoboGun na 65 or 30 watts na charger, USB-C charger, at meron din tayong mga converter kagaya nito. At pakita ko sa inyo yung mga bagong power bank ng Ugreen. Ito guys yung mga bagong power banks ng Ugreen. Nandito sa atin ngayon itong 20,000 mAh 130 watts at 12,000 mAh 100 watts na Nexode power banks. Maliban sa malaking capacity, parehas ng merong display yung dalawang power banks na to. Ang kaibahan lang nitong 20,000 mAh, smart yung display niya. Ibig sabihin, mas detailed yung makikita nating information kasama na yung output power sa bawat device na sinacharge natin. Tatlong device yung pwede natin ma-charge dito sa 20,000 mAh. Alin man sa dalawang Nexode power banks na to yung piliin natin, pareho silang may 13 layer safety protection. Compatible yung mga power bank na to sa phone, tablet, laptop, gaming console, camera, TWS, at kahit ilaw pa na gagamitin natin sa camping. Kaya kung humahanap tayo ng power bank na hindi lang malaki yung capacity, hindi lang mabilis, kundi safe din gamitin, Nexode power banks ang bilhin natin. Nandiyan yung links sa baba. So medyo kakaiba yung mga Android tablets na pag-uusapan natin ngayon kasi tailored to for drawing or digital artwork. Ito yung UG UT2. Tapos ito namang isa yung UG UT3. Mas malaki. So kung hindi kayo familiar guys, ito yung logo tsaka yung mismong brand name UG. Ayan. Kapag tinignan ninyo yung website nila, matagal na sila sa industry ng digital artwork. Marami na silang mga drawing tablets pero baka malito kayo. Pag sinabing drawing tablets sa website nila, yun yung mga parang square na ginagamit ng mga artist, digital artist para makapag-drawing sila sa kanilang PC gamit ng isang pen. Pero not necessarily yung mga tablet na yun ay merong display. Ang tawag ng UG dito sa kanilang mga tablet, ayan, tablet, I mean yung Android talaga, ay drawing pad. Okay? Drawing pad. So, yun yung category sa kanilang website. Sa ngayon, yung mga drawing pad nila, ito pa lang dalawa. So, UT2 tsaka UT3. Pero meron din sila mga drawing monitors. So, touchscreen yun para direkta ka nang makapag-drawing sa monitor. Okay, so doon muna tayo guys sa presyo ng mga tablet na to. So, itong UG UT2 ay may presyong 13,700 pesos. Ito namang UT3 ay 22,000 pesos. Okay, so ito guys yung UT2. So makikita natin sa mismong sleeve yung itsura ng mismong tablet, tapos ilang mga information dito kagaya ng powered by MediaTek, tapos Android operating system. Tapos meron tayong ilang information dito sa gilid. Tapos yung top specs naman makikita natin dito sa may likuran. Kasama na yung size ng kanyang display, resolution, capacity ng kanyang battery at marami pang iba. So sa slide lang natin, yan. Ganun din itsura ng front ng box. At ito naman yung folio case. Wala na kayong bibilhin pa na accessories pagka-deliver sa inyo. Kaya ito siya guys. Yan. Napakasimple lang naman, pero at least meron ka ng case. Ayan o. Oops, tanggalin natin to. Meron na rin siyang lalagyanan ng pen. Tapos maganda yung texture. Rubber naman siya. So talagang may ingatan yung ating tablet. May protection rin siya sa mga edges, gilid para kung sakaling mabagsak. Okay? So open natin tong mismong UT2. So ito yung mismong tablet natin. Okay, tanggalin natin sa plastic. Kita nyo naman guys, grabe, walang reflection. Ayan. May card sa mga typical na mga gadgets ngayon, kagaya na lang ng mga phone natin at ibang mga Android tablet. Kita nyo naman, wala talagang makitang reflection. Tapos makikita nyo dual tone siya. Meron tayong logo dito. Tapos meron tayong design dito. Okay, so tabi muna natin yan. Tingnan natin yung ibang accessories. Ayan, sa charger niya,
Meron tayong iba't ibang mga plug. Tapos meron pa tayong box dito. Kapag inopen natin, makikita natin yung iba pang accessories. Ito yung pantanggal ng tip ng pen at meron tayong extra na isang tip dito. Ito yung kanyang pen. Ang tawag nila dito ay U-Pencil. Okay, so charge siya via USB-C. Pero hindi siya magnetic, hindi natin madidikit dito sa ating tablet kaya yung case niya may lalaganan talaga ng pen. So ito yung ating warranty policy. Ito yung gloves or glove na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan, para sa mga nagdo-drawing talaga sa mga tablet or sa mga touchscreen monitors. Ito yung quick start guide. Tapos ito naman yung ating cable for charging. Okay, so ito na yung ating UT2 nakalagay na sa kanyang folio case. So, ayan na. Nawa-weak siya sa tuwing i-open natin yung ating case. Tapos guys, ito yung lalagyanan ng pen. Ayan. So, secured na secured naman. Tapos, pwede nating i-stand ng ganyan. Ayan. Para mas komportable kapag meron tayong dinodrawing. Medyo nakatilt siya sa atin. Okay, so ito yung box ng ating UT3 at ito yung kanyang folio case. So, folio case muna tayo. Okay, so ito yung folio case guys ng ating UT3. So, leather yung feels niya all over, pati sa likod. Pero pag tinignan natin yung loob, merong separate na hard plastic para sa ating UT3. So, ang purpose niyan, yan, para may ganyan natin. Yan, para mas madali tayong makapag-drawing sa kanya. Okay, open natin tong mismong box. So, pag open, yung tablet din agad yung una nating makikita. Okay, so ito na yung ating UT3. Kakaiba guys yung itsura ng likod niya kasi yung kanyang camera ay nasa gitna sa taas kapag naka-landscape mode. At kagaya sa UT2 guys, makikita ninyo, anti-glare, wala ding ka-reflection itong tablet na to. So, ganun din guys, meron tayong box dito para sa mga accessories. Andito yung documentations. Andito yung ating pen na USB-C din, yung port para sa charging. Andito din yung pantanggal ng pen tip at isang extra pen tip. Ito yung glove natin para sa artist. At ito naman yung ating charging cable. At dito naman sa mas maliit na box ay yung ating charger. Okay, so nandito na sa case ng ating UT3. Unlike dun sa case ng UT2, dito sa ibandang baba, merong magnet para sa ating pen. Okay, so unahin natin pag-usapan guys ay itong UT2. So ito yung mas gusto ko dito sa dalawa kasi mas madali itong dalhin, mas maliit siya. So yung display nito guys ay 10.36 inch nano matte finish yung kanyang display, 2K resolution at 16 by 10 yung aspect ratio at obviously 60 Hz yung ating refresh rate dito. Ngayon kahit matte finish yung ating display, hindi na compromise yung color accuracy kasi 72% pa rin yung NTSC color coverage at sapat na sapat yan para maging accurate yung kulay sa bawat angle at sa kahit anong content na i-display natin dito sa tablet na to. Ito namang UT3 guys ay 14.25 inch nano matte finish yung kanyang display. 2K yung resolution din pero 3:2 naman yung aspect ratio. Kaya sa mga normal na YouTube videos kagaya nito kapag hindi natin zoom, meron tayong black bars dito sa taas pati na rin sa baba. Pagdating sa color accuracy, kagaya sa UT2, 72% pa rin yung ating NTSC color coverage, kaya perfect pa rin sa mga digital artworks natin. Kagaya ng kanina pa natin sinasabi, itong dalawang tablet na to ay tailored talaga for digital arts. So mas maganda kung ang magte-test nito, lalo na yung accuracy ng kanyang pen, ay isang graphic artist. So yung graphic artist na magte-test sa mga tablet natin ay talagang gumagawa ng mga digital portraits. Ito yung kanilang portfolio dito sa Instagram. Pwede nyo silang i-follow guys para maka-order kayo ng mga digital portraits kagaya na nakikita nyo ngayon sa account nila. Ayun, pagkatapos sa explore ng graphic artist yung mga pre-installed apps para sa digital artworks dito sa UT2 at UT3, masasabi niya na goods naman daw yung mga pre-installed apps, marami na tayong pwedeng gawin. Pero yung ibang mga apps, hindi pa paid talaga or pro, kaya meron tayong makikita mga ads na lumilitaw paminsan-minsan. Ngayon, habang tinetest na yung mga tablet natin, tinanong ko siya kung kumusta yung latency, kasi yan yung isa sa mga main concern ng mga digital artist. And according naman sa kanya, hindi naman malala, hindi naman noticeable kapag ginagamit na natin. So, hindi siya magiging disturbance kapag gumagawa na tayo dito ng mga artwork. And according palagay sa website ng UG, 20 milliseconds lang yung latency ng kanyang pen dito sa tablet. Talagang nag-enjoy yung ating graphic artist sa paggamit sa mga tablet na to. Kaya
Tinest nila rin sa paggawa ng portrait at goods yung sa UT2, ganun din sa UT3. Ngayon, according dun sa ating graphic artist, pagdating sa precision, wala naman tayong papansing malaking difference sa dalawang tablet na to. Maliban na lang dito sa pen ng UT3 kasi meron tong pointer. And para sa mga artist, yung pointer na to ay big deal kapag nagdo-drawing sila. Pero pagdating guys sa settings ng display nitong UT3, meron tayong makikitang advantage kasi meron tong next paper technology. So kapag pumunta tayo dito sa next paper zone, meron tayong option para makapagpalit tayo ng colors or sabihin nating display mode. So meron tayong regular, yung nakikita nyo ngayon, kung saan accurate yung kulay at vibrant. Pero meron din tayong color paper mode, kung saan yung texture ng mismong display parang magmumukhang paper at mas mag-enjoy yung mga artist sa pagdodrawing at syempre mas protected yung mata natin dito. Meron din siyang ink paper mode, kung saan magiging black and white naman yung buong display, so para kang naka-e-ink tablet, at goods na goods naman kung gusto nating magbasa ng mga PDF or EPUB. Tapos dito guys sa taas ng UT3 kapag naka-landscape mode, meron tayong dedicated button para sa next paper zone. So isang pindot, lalabas sa atin yung mga menu para mas madali nating ma-access kung ano man yung ginagawa natin. Tapos pwede tayong mag-set ng action niya kapag nilong press natin. Tapos sa maganda pa rito guys sa display nitong UT3, level 1 yung ating Widevine security at makakapag-play tayo ng Full HD sa mga streaming services kagaya nitong Netflix. Samantala dito sa UT2, level 3 lang yung ating Widevine security at standard definition lang yung pwede nating ma-play. Ngayon itong dalawang tablet na to guys ay parehas naka Android 14 na out of the box, tapos Helio G99 yung kanilang chipset, tapos UFS 2.2 yung kanilang storage, at LPDDR4X yung kanilang RAM. 6GB yung RAM nitong UT2, 8GB naman dito sa UT3, 256GB yung storage ito, samantalang ito 128GB naman. Ngayon para may idea lang kayo sa performance, itong UT2 409,930 yung nakuha niyang Antutu score. Pero for some reason, itong UT3 ay 375,229 lang. And malaking factor siguro na malaki yung display nito kaya naka-apekto sa performance. May pagdating naman guys sa battery, itong UT2 ay 7,000 mAh yung capacity, 18 watts yung kanyang charging speed. At ito yung SOT na nakuha natin sa UT2. 9 hours and 44 minutes lang. Pero before natin sabihin na mababa yan, para sa isang tablet guys, goods yan. Okay? Saktong-sakto yan. May ibang mga tablet ngayon, ang average ay 8 hours lang talaga na SOT. Ang ideal talaga, para sa akin, pagdating sa mga tablet, 12 hours. So ito, almost 10 hours. So ando lang siya sa sakto lang, goods lang. Hindi siya nakakabilib, pero hindi naman disappointing. Ito namang UT3, ay 10,000 mAh yung battery capacity at 27 watts yung charging speed. At dito naman siya bumawi. Although mababa yung kanyang Antutu score, pero ang taas nung kanyang SOT, 11 hours and 42 minutes. So almost 12 hours na yung nakuha niya. Okay, so ito guys, yung dalawang UG drawing tablets or drawing pads. Alin sa dalawang to yung mas gusto ninyo or nagustuhan ninyo? Comment nyo dyan sa baba. And kung ako'y tatanungin nyo guys, para sa mga presyo ng dalawang tablet na to, sulit sila. Kahit alin pa dito yung piliin natin, dahil sa sobrang dami ng mga accessories, kompleto na guys. Nakita nyo naman kanina, wala na tayong kailangan pang bilhin. Makakapag-start na agad tayo ng digital artwork kapag binili natin alin man sa mga tablet na to. Para sa akin, sulit sila para sa mga presyo nila. So pwede nyo visit guys yung website ng UG para sa mas marami pang information tungkol sa mga tablet na to at sa iba pa nila mga products. Nandiyan yung link sa description box sa baba. At syempre, yung links ng Ugreen products na pinakita ko sa inyo kanina, nandyan din sa ibaba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.